Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo ng New York style Yema chocolate cookies. Saktong-sakto ito guys dahil bar months na at malapit na rin yung Pasko. Pwede natin ipang giveaways or ipang regalo. Pwede rin po natin ito ipang benta. Madaling gawin at madaling sundan kaya umpisahan na po natin. First, gagawa muna tayo ng Yema filling. Ayan, kailangan natin itong unang gawin guys kasi ilalagay pa natin ito sa chiller para tumigas siya at madali nating ilagay mamaya doon sa ating chocolate cookies. Nilagay ko na yung ating butter, condensed milk, sunod yung ating egg yolks, at saka yung ating whipping cream or all-purpose cream, pwede rin po yun. Ayan, para nandun yung pagka-creamy at hindi ganun katamis yung ating Yema filling. Then, i-mix lang natin ito. Then, bubuksan na natin yung ating apoy. Sa mahinang apoy lang guys, para hindi agad masunog yung ating Yema. Then, continuous lang yung pag-mix natin hanggang sa lumapot na yung ating mixture. At kapag medyo malapit nang lumapot yung ating Yema, ilagay na natin yung ating vanilla. Ayan, vanilla face yung ginamit ko dito guys. Pwede kayong gumamit ng vanilla extract. Haluin lang natin ito ulit. Then naglagay din ako dito ng konting salt para balance lang yung tamis ng ating Yema filling. Then continue lang natin yung pag-mix natin. Ipapakita ko sa inyo mamaya guys kung ano yung hinahanap natin consistency ng ating Yema filling. Ayan, pagka inangat nyo yung inyong spatula, ayan na, parang hindi na siya masyadong nahuhulog. Ayan, pwede na ito guys. Kasi kapag pinapalamig natin to, titigas pa siya or magsaset pa siya. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl. Tatakpan lang natin siya ng cling wrap. Then kailangan yung cling wrap natin ay nakalapat mismo dun sa ating Yema frosting or Yema filling para hindi siya mag-dry. Then after nito, ilagay na natin siya sa ating chiller or sa ref para mag-set siya. Ang next naman natin gagawin ay yung ating chocolate cookie dough. Dito sa ating mixing bowl, nilagay na natin yung ating cold butter, yung ating brown sugar at saka white sugar. Dapat cold butter yung gagamitin natin dito. Yung galing sa fridge or sa ref. Ganito yung procedure or style ng paggawa ng New York style cookies. Kailangan cold yung ating butter. Then binit ko lang ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating butter at saka yung ating sugar. At kapag nakikita nyo na-absorb ng butter yung ating sugar, ayan, pwede na ito, wag na natin siyang overmix. Then, scrape lang natin yung side ng ating mixing bowl. At pagkatapos nating scrape, ilagay na natin yung ating egg yolk, yung ating whole eggs, at saka yung ating vanilla. Large size pala ng egg yung ginamit ko dito. At kung medium naman yung size ng egg nang gagamitin nyo dito, bali dalawang whole eggs na medium size yung gagamitin nyo dito guys. Kasi medyo maliit siya. Then, continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa mag-well combine lang yung ating mga ingredients. I-scrape lang natin ito ulit. Then ilagay na natin ngayon yung ating mga dry ingredients. Gumamit pala ako dito ng combination ng all-purpose flour at saka ng cake flour para nandun yung pagka-chewy at pagka-soft ng ating cookies. Then yung gagamitin naman natin dito na cocoa powder, dapat yung Dutch process or yung alkalized cocoa powder kasi nandun yung masarap na lasa guys ng ating chocolate cookies or yung flavor ng pagka-chocolate. Ayan, makukuha nyo kapag yun yung gagamitin yung klase ng cocoa powder. Ang ginamit ko palang brand dito ay yung JB15. Ayan, dala ko pa ito galing Pinas. Then ngayon ay imimix na natin ito gamit ang ating spatula. Huwag na tayong gumamit ng mixer dito guys para hindi na natin siya masobrahan ng halo. Ayan, then after nito gumamit lang ako ng gloves pala para kinamay ko na yung pagmix guys para mafe-feel ko or maramdaman ko yung kung nahalo na ba natin yung ating cookie dough. Then naglagay ako dito ng chocolate chips. Ayan, dark yung ginamit ko dito para hindi ganun katamis yung kakalabasan ng ating cookies. Dapat ganito yung magiging texture ng ating cookie dough. Ayan, malambot siya pero hindi na siya dumidikit dito sa ating kamay. Ayan, sakto lang. Ayan, tips ko lang guys, kapag nakikita nyo medyo dry pa yung inyong cookie dough, pwede kayong mag-add ng milk ng pakonti-konti, 1 teaspoon at a time. Kasi gagaya dito guys, hindi tayo pare-pareho ng flour na ginagamit. Then ito na yung ating Yema filling. Ayan, nag-set na siya. Ayan, then ngayon kuha lang tayo dito ng cookie dough. Bali 70 grams yung ginamit ko dito, yung size ng ating cookies. Ayan, pero pwede nyong liitan kung gusto nyong medyo maliit. Itong cookie dough natin, hindi natin siya kailangan i-chiller pa bago natin siya i-form kasi cold butter yung ginamit natin dito. Ayan, hindi basa or hindi malambot yung ating dough.
Ganito lang din yung paglagay natin ng filling sa ating cookie dough. Ayan, ilalapad lang natin siya ng konti. Ipipress lang natin siya. Then, para dito sa way ng ating dough or sa timbang ng ating cookie dough, naglagay ako dito ng 1 tablespoon ng ating yema filling na ginawa natin kanina. Depende na sa inyo guys kung gusto nyong dagdagan or damihan yung inyong filling. Pero sa akin, okay na ito. Basta siguraduhin lang natin na nakasealed maigi yung ating cookie dough para hindi lumabas yung ating yema filling kapag i-bake na natin siya. At pagkatapos natin siya lagyan ng filling, ayan, gamitin lang natin yung ating daliri. And ipopoke lang natin siya guys para makuha natin yung pagka-rustic look ng ating chocolate cookies. Mas maganda kasi tingnan yung ating cookies kapag hindi siya yung perfect na pagkahulma or yung pagkabilog niya. Then ulit-ulitin lang natin tong procedure na ito hanggang sa matapos natin ihulma yung ating cookie dough. Nilagay ko lang siya dito sa ating baking tray, then tatakpan lang natin siya ng cling wrap. Pwede nyo rin po siyang ilagay dun sa malaking mga Tupperware. Then tatakpan nyo lang siya, then i-chill lang natin ito guys sa mga 30 minutes. Then after 30 minutes, ito na yung ating cookie dough. Then dapat yung oven natin ay naka-preheat na. Then ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking tray. Naglagay na ako dito ng baking paper. Then maglagay din po tayo ng space dito sa bawat cookie dough natin para hindi sila magdikit-dikit. I-bake na natin ito sa ating naka-preheat na ng oven ng 180 degrees Celsius ng 20 to 25 minutes. Hindi po tayo pare-pareho ng oven. Basta kapag nakikita nyo nag-set na yung gilid ng inyong cookie, ayan, pwede na yun. Huwag nyo siyang i-overbake para hindi po mag-dry yung inyong cookies. Dapat malambot pa rin yung gitna ng inyong cookies kapag after nyo siyang i-bake. Kasi magsiset pa ito guys, continue pa rin yung cooking process niya. Kapag nandito na siya sa ating baking tray, hayaan lang natin siya ng mga 5 minutes. Ayan, maluluto pa siya, kaya huwag natin siyang i-overbake. Kasi kapag matigas na yung center ng inyong cookies after nyo siyang ilabas sa oven, kapag lumamig yun guys, sobrang tigas na nun, hindi nyo na siya ma-enjoy at hindi na siya masarap kainin. Ayan, nakikita nyo guys, ayan, sakto lang yung pagka-bake natin. Ay, makikita nyo yung loob ng ating cookies, ano nyo yung pagka-soft at pagka-chewy. Ayan, hindi siya dry. At kung pang-benta nyo naman guys, or ipang-regalo nyo ngayong Pasko, pwede nyo siyang ilagay dito sa ganitong packaging. Ayan, pang-cookies talaga ito. Nabili ko lang ito sa Shopee. Ilalagay ko yung link dito sa description box para in case kung gusto nyo mag-order. Ayan, mas maganda siya kung nakaganyan siya, naka-individual pack na siya. Pwede nyo siyang ibigay ng paisa-isa. Then, meron tayo ditong sticker. Lalagyan lang natin siya para maganda siya tingnan. Same lang doon sa ating mga previous cookies na ginawa. Dito sa 70 grams na ginawa natin, pwede nyo siyang ibenta ng 65 to 70 pesos kada isang piraso. Pero depende pa rin po yun sa ating pag-costing kasi hindi po tayo pare-pareho ng mga presyo ng ingredients na ginamit. Basta ang masasabi ko lang dito sa ating New York style na yema chocolate cookies, masarap at soft, chewy at sakto lang yung timpla nito guys. Hindi siya matamis. Perfect lang din po yung paggawa natin ng yema filling. Ayan, pwede natin ipangbaon sa ating mga kids at pwede nito ipang giveaways. Kayo paparating ang Pasko, kaya wag na kayong magpatumpik-tumpik pa dyan guys. Ayan, try nyo na itong gawin sa inyong bahay at sigurado ako magugustuhan nyo ito. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.